How to Become a True Christian. Filipino Language Part 1. Hindi naunawaan ng tao ang bahagi ng espiritu ng kanyang sarili. Inuugnay niya ang lahat sa pisikal na bahagi sa kanya. Mula sa Hardin ng Eden, sinabihan ka na ang pisikal na bahagi ay ginawa mula sa alikabok ng lupa at ang bahagi ng espiritu ay dumating sa pamamagitan ng hininga ng buhay mula sa Diyos. Mula sa pariralang hininga ng buhay, ang buhay ay nangangahulugang kawalang hanggan. Gayun din, ang pariralang puno ng buhay ay para sa pisikal na bahagi ng tao, ngunit kumain ang tao mula sa puno ng ipinagbabawal na prutas. Ang utos ng Diyos kay Adan ay malinaw, hindi kumain mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Kung gagawin mo, tiyak na mamamatay ka, ngunit sinuway ni Adan ang Diyos at kumain mula rito. Ang pisikal na bahagi ng tao ay nagkasala sapagkat ang bahagi ng espiritu ay nagmula sa Diyos. Kaya, sina Adan at Eva ay pinalabas ng hardin dahil ayaw ng Diyos na kumain sila mula sa puno ng buhay. O nakumbinsi ng ahas si Eva na kumain ng ipinagbabawal na prutas at kumbinsido si Eva kay Adan. Ang pisikal na bahagi ng parusa ng tao ay ang bumalik sa alikabok ng lupa. Hindi binanggit ng Diyos ang parusa sa espiritu na bahagi ng tao, ngunit alam natin na ang espiritu ay patungo sa walang hanggang pagkondena. Ang orihinal na espiritu ay hindi na may ugnay sa Diyos. Sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas sa Genesis 3:15, at ilalagay ko ang pagkapot sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong binhi at ng kanyang binhi. Siya ay dapat na bruise ang iyong ulo, at dapat mong masikip ang kanyang sakong. Kaagad dapat mong mapagtanto na sinasabi nito ang binhi mula sa babae, ngunit alam mo na ang binhi ay nagmula sa lalaki. May isang himala na magaganap. Dapat mong malaman na ang Diyos ay gagawa ng isang bagay sa paglilihi ng babae. Marami sa inyo ang nakakaalam na ang binhi ay si Jesus. Mula sa mga kaganapan sa Hardin ng Eden, alam mo na ang tao ay lumakad kasama ang Diyos, ngunit dalisay at walang kasalanan. Lahat ay ipinanganak sa kasalanan dahil sa kasalanan ng tao sa Hardin ng Eden. Alam natin na ang ating pisikal na katawan ay mamamatay, at alam natin na ang pisikal ay hindi maaring mangyaring Diyos. Ang orihinal na espiritu ay patungo sa pagkondena, nangangahulugang impyerno. Alam namin na ang binhi ng babae ay magiging isang himala sa paglilihi at ang pisikal na lalaki ay hindi kasangkot. Nakikita natin na ang binhi ng babae ay si Jesus. Alam natin na ang binhi ng babae ay kailangang gumawa ng isang bagay na may orihinal na espiritu para sa tao na magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos sa espiritual. Upang maging malinaw, ang mga nasa lumang tipan ay hindi maaring magkaroon ng buhay na walang hanggan sa Diyos sapagkat mayroon silang orihinal na espiritu. Ang orihinal na espiritu ay patungo sa walang hanggang pagkondena at ang kanilang pisikal na katawan ay mamamati. Ang Diyos ay maaring pagpalain lamang sila ng isang mahabang pisikal na buhay. Ngunit ang mga propeta at ang mga naipasok ng banal na espiritu at sila ay naging mga banal ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa Diyos. Yun ang dahilan kung bakit ang mga anak ni Israel ay tinawag na matuwid na mananampalataya. Maari lamang silang magkaroon ng isang mahabang pisikal na buhay, hindi isang espiritual na kasama ng Diyos. Ito ay isang post na isinulat ko para sa aking mga pangkat sa Facebook. Tatawagan ko ang espiritu na ipinanganak ka na may orihinal na espiritu. Ang orihinal na espiritu ay nasasaktan dahil kinain ni Adan at Eva ang ipinagbabawal na prutas na ang dahilan kung bakit ka ipinanganak sa kasalanan. Ang bawat isa sa lumang tipan ay may orihinal na espiritu. Hindi sila mapalad sa espiritual maliban kung pinili sila ng Diyos para sa isang tinukoy na gawain. Si Juan Bautista ay may isang tinukoy na gawain. Siya ay may isang hindi paniwalang pagpapala. Ang estado ng Lucas 1:5, mapupuno din siya ng banal na espiritu kahit na mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Si David ay may isang tinukoy na gawain, ngunit natatakot na ilayo ito ng Diyos dahil sa kanyang kasalanan kasama si Bathsheba. Awit 51. Ang mga estado ay hindi ako pinalaya sa iyong presensya at huwag kunin ang iyong banal na espiritu mula sa akin. Ang pangangaral at pagtuturo mula sa lumang tipan ay hindi makapagbigay sa iyo ng isang espiritual na pagpapala. Kailangan mong malaman ang katotohanan at sundin ang katotohanan sa bagong tipan. Ang pag-uusap sa pagitan ni Jesus at Nicodemus ay tungkol sa isang pisikal na katuwiran na naniniwala sa orihinal na espiritu. Dapat kang magkaroon ng espiritu ni Kristo
ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu ng katotohanan upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sinubukan ng Diyos na kunin ang mga anak ni Israel na maging banal. 2:6 Mga estado, ngayon kung susundin mo ang aking tinig at panatilihin ang aking tipan, kung gayon ikaw ay magiging isang espesyal na kayamanan sa akin higit sa lahat ng tao. Para sa lahat ng mundo ay akin. 6 At ikaw ay magiging sa akin ng isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Ang isang katulad na pagbasa ng mga banal na kasulatan sa bagong tipan ay inilaan para sa mga hentil. 1 Pedro 2:9-10 Estado, ngunit ikaw ay isang napiling henerasyon, isang maharlikang pagkasaserdote, isang banal na bansa, ang kanyang sariling mga espesyal na tao, upang maipahayag mo ang mga papuri sa Kanya na tumawag sa iyo sa kadiliman sa Kanyang kamangha-manghang ilaw. Na minsan ay hindi isang tao ngunit ngayon ay ang mga tao ng Diyos, na hindi nakakuha ng awa, ngunit ngayon ay nakakuha ng awa. Ang kaharian ng mga pari sa lumang tipan at ang maharlikang pagkasaserdote sa bagong tipan ay mga guro at pinuno. Hiwalay sila sa banal na bansa. Ang bining babae ay si Jesus. Mateo 1:18 states, ngayon ang kapanganakan ni Jesucristo ay ang mga sumusunod. Matapos ang kanyang ina na si Maria ay ipinakasal kay Joseph bago sila magkasama, siya ay natagpuan na may anak ng banal na espiritu. Fern 1:5-6 states, ito ang dumating sa pamamagitan ng tubig at dugo, Jesus Cristo. Hindi lamang sa tubig kundi sa pamamagitan ng tubig at dugo. At ito ang espiritu na nagpapatotoo, sapagkat ang espiritu ay katotohanan. Lucas 2 At si Jesus ay tumaas sa karunungan at tangkad at pabor sa Diyos at mga tao. Mateo 3:13-17 Pagkatapos ay nagmula si Jesus mula sa Galilea kay Juan sa Jordan upang mabinyagan siya. At sinubukan ni Juan na pigilan siya, na nagsasabing, kailangan kong mabinyagan ka at pupunta ka ba sa akin? Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, pahintulutan ito ngayon, sapagkat sa gayon ay angkop para sa atin na matupad ang lahat ng katuwiran. Pagkatapos ay pinayagan niya siya. Nang siya ay nabautismuhan, umakyat kaagad si Jesus mula sa tubig. At narito, ang mga langit ay binuksan sa kanya, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababa tulad ng isang kalapati at lumalaban sa kanya. At biglang isang tinig ang nagmula sa langit, na nagsasabing, ito ang aking minamahal na anak, kung saan nasisiyahan ako. Ang mga hentil ay hindi kailangang matupad ang lahat ng katuwiran. Nasa ilalim tayo ng dispensasyon ng bagong tipan. Hindi namin kailangan ng pisikal na binyag ng tubig upang maging isang Kristiyano o isang santo. Ginamit ng aklat ni Mateo ang pariralang Espiritu ng Diyos at ang iba pang mga aklat ng Ebanghelyo ay ginamit ang banal na Espiritu o ang Espiritu. Hindi kailangan ni Jesus ang Espiritu ni Kristo sapagkat siya si Kristo, at hindi niya kailangan ng espiritu ng katotohanan sapagkat siya ang katotohanan. Marcos 1 states, nakita niya ang mga langit na naghihiwalay at ang espiritu na bumababa sa kanya tulad ng isang kalapati. At ang banal na espiritu ay bumaba sa forma ng katawan tulad ng isang kalapati. Ng 1-2, nakita ko ang espiritu na nagmula sa langit tulad ng isang kalapati. Lucas 3:23 Ngayon si Jesus mismo ang nagsimula sa kanyang ministeryo sa halos 30 taong gulang, tulad ng dapat anak ni Joseph, ang anak ni Heli, Marcos. Ngayon matapos na mailagay dumating si Jesus sa Galilea, na ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Lucas 4:40 Ngunit sinabi niya sa kanila, dapat kong ipangaral ang kaharian ng Diyos sa ibang mga lungsod din, sapagkat para sa hangaring ito ay ipinadala ako. 1:3 Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, karamihan sa katiyakan, sinasabi ko sa iyo, maliban kung ang isa ay ipinanganak muli, hindi niya makita ang kaharian ng Diyos. Mateo 4:7 Mula sa oras na iyon ay nagsimulang mangaral si Jesus at sabihin, magsisi, sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit na. Si Mateo ang nag-iisang aklat sa bagong tipan na nagsasabing ipinangaral ni Jesus ang kaharian ng langit. Ito ay isang maling pahayag. Ipinangaral at itinuro ni Jesus ang kaharian ng Diyos. Sinasabi sa iyo ng Ebanghelyo ni Lucas na ang kaharian ng Diyos ay ipinangangaral na nagsisimula kay Juan Bautista. Lucas 6:6 Ang batas at ang mga propeta ay hanggang Juan. Mula noong panahong iyon ay ipinangaral ang kaharian ng Diyos at lahat ay pinipilit dito. Gayon din nilinaw ni Jesus sa Lucas 4:43
na ipinadala siya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos. Ang Mateo 6:31-33 ay nagsasaad sa makatuwid ay hindi nag-aalala na nagsasabing, ano ang kakainin natin? O ano ang mainom natin? O ano ang isusuot natin? Sapagkat pagkatapos ng mga bagay na ito ay hinahanap ng mga hentil. Para sa iyong makalangit na Ama ay alam na kailangan mo ang lahat ng mga bagay na ito. 33 Ngunit hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idadagdag sa iyo. Upang maging katulad ni Jesus, dapat tayong mangaral at magturo mula sa bagong tipan ang kaharian ng Diyos. Bago ipinako sa krus si Jesus sa krus, ang mga alagad ay lumakad kasama siya bilang mga matuwid na mananampalataya na mayroon pa ring orihinal na espiritu sa kanila. Maraming mga naniniwala ang itinuro hanggang sa punto na si Jesus ay ipinako sa krus. Ngunit pagkatapos nito, ang mga mananampalataya ay hindi itinuro ang katotohanan tungkol sa bagong tipan. Si Jesus sa krus sa aklat ng Juan 9:30 ay nagsasaad, kaya't natanggap ni Jesus ang maasim na alak, sinabi niya, tapos na, at yumuko ang kanyang ulo, ibinigay niya ang kanyang espiritu. Mateo 27:51-53. Kung gayon, narito ang belo ng templo ay napunit sa dalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba, at ang lupa ay nagkwak, at ang mga bato ay nahati, 52 at binuksan ang mga libingan, at maraming mga katawan ng mga banal na nakatulog ay nakataas. At lumabas sa mga libingan pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na mag-uli, pumasok sila sa banal na lungsod at lumitaw sa marami. Ito ang mga banal sa lumang tipan na hindi nagsasalita ng mga wika. Gagawin nitong pahayag ni Pablo sa panat mga Korinto, totoo, gawin ang lahat. Mayroon bang mga regalo ng pagpapagaling? Nakikipag-usap ba ang lahat sa mga wika? Nagbibigay kahulugan ba ang lahat? Gayon din, gagawin nitong pahayag ni Jesus sa Marcos 16:11. Totoo, at ang mga palatandaang ito ay susundan sa mga naniniwala. Sa aking pangalan ay ilalabas nila ang mga demonyo. Makikipag-usap sila sa mga bagong wika. Sinasabi ni Jesus na ang mga nagbibinyag niya sa banal na espiritu ay makikipag-usap sa mga bagong wika. Bakit hindi nila nakilala si Jesus pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na mag-uli? Ang mga estado ng Juan 20 report na yon nang sinabi niya ito, lumingon siya, Maria Magdalene, at nakita si Jesus na nakatayo roon, at hindi alam na ito ay si Jesus. Lucas 24:15-16 estado kaya, habang sila dalawang mga alagad na naglalakad ay nakikipag-usap at nangangatuwiran, na si Jesus mismo ay lumapit at sumama sa kanila. Ngunit ang kanilang mga mata ay pinigilan upang hindi nila siya kilala. Lucas 24:36-37 ay nagsasaad ngayon habang sinabi nila, mga alagad ang mga bagay na ito, si Jesus mismo ay tumayo sa gitna nila at sinabi sa kanila, kapayapaan sa iyo. Ngunit sila ay natakot at inaakala nilang nakakita sila ng isang espiritu. Si Jesus ay nasa 33 taong gulang nang siya ay ipinako sa krus. Ang iyong espiritu ay lumalaki hanggang sa 20 taong gulang na maximum. Si Jesus ay lumitaw ng humigit kumulang na 13 taon na mas bata kaysa nung siya ay namatay sa krus. Pinagpala ko ng Diyos na makita ang espiritu ng aking asawa na naglalakad sa tabi ng kanyang pisikal na katawan. Ang aking asawa ay nasa kanyang ika-60 at nagkaroon siya ng problema sa paglalakad. Ngunit ang kanyang espiritu ay lumakad na may perpektong postura. Ang kanyang espiritu ay tumingin sa paligid ng 20 taong gulang. Ipinadala ng Diyos si Jesus upang ipangaral ang kaharian ng Diyos. At ipinadala ni Jesus ang mga alagad upang mangaral at magturo sa kaharian ng Diyos. Marami ang nakaligtaan ng kahulugan ng banal na kasulatan na ito. 1:21-22 kaya sinabi muli ni Jesus sa kanila, kapayapaan sa iyo. Tulad ng ipinadala sa akin ng Ama, ipinapadala din kita. 22 at nang sinabi niya ito, huminga siya sa kanila at sinabi sa kanila, tumanggap ng banal na espiritu. Ang banal na espiritu ay ang tagapangasiwa para sa lahat ng mabubuting espiritu. Natanggap nila ang espiritu ni Kristo, ang simula ng mga matuwid na mananampalataya sa espiritual. Dapat mong maunawaan na ang Panginoong Diyos ay humihinga ng hininga ng buhay. Ang original na espiritu at si Jesus ay huminga ng kanyang espiritu, ang espiritu ni Kristo, sa mga alagad. Nang huminga si Jesus sa mga alagad, dalawang bagay ang naganap na magkasama. Ang espiritu ni Kristo ay pumasok sa kanila bilang kanilang tagapagligtas, at ang kanilang mga original na espiritu ay naging bagong nilikha na mga espiritu na nalubog sa espiritu ni Kristo, ang buhay na tubig.
Nabautismuhan sila sa pangalan ni Jesus at naging isang bagong nilikha. O ang Diyos ay nagbigay ng isang paraan para sa iyong bagong nilikha na espiritu na mabautismuhan sa buhay na tubig. To mga taga-Corinto 15 sa makatuwid, mula ngayon, hindi namin itinuturing na hindi ayon sa laman. Kahit na nakilala natin si Kristo ayon sa laman, gayunpaman ngayon ay kilala natin siya. Kaya hindi na ang mga Roma 8:7-8 ay nagsasaad dahil ang kaisipan ng carnal ay pagkapoot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapailalim sa batas ng Diyos o sa katunayan ay maaring maging. Kung gayon, ang mga nasa laman ay hindi maaring mangyaring Diyos. Mga taga-Corinto 5:10, sa makatuwid, kung may sinuman kay Kristo, siya ay isang bagong nilikha. Ang mga lumang bagay ay namatay, masdan, ang lahat ng mga bagay ay naging bago. Ang Espiritu ni Kristo ang isang Espiritu sa Ama. Ang mga Efeso 2:18 ay nagsasaad at siya ay dumating at ipinangaral ang kapayapaan sa iyo na malayo sa malayo, hentil at sa mga malapit Hudyo. 18 sapagkat sa pamamagitan niya pareho kaming may access sa pamamagitan ng isang Espiritu ni Kristo sa Ama. Ang mahusay na komisyon. Ang mga estado ng Mateo 19:20 ay nagpunta at gumawa ng mga alagad ng lahat ng mga bansa. Bininyagan ang mga ito sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. 20 na nagtuturo sa kanila na obserbahan ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa iyo. At narito, kasama kita palagi kahit na sa pagtatapos ng edad. Marcos 6:15-18, estado at sinabi niya sa kanila, pumunta sa buong mundo at ipangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang. 16, siya na naniniwala at nabautismuhan ay maliligtas, ngunit siya na hindi naniniwala ay hahatulan. At ang mga palatandaang ito ay susundin ang mga naniniwala. Sa aking pangalan ay ilalabas nila ang mga demonyo. Makikipag-usap sila sa mga bagong wika. Kukuha sila ng mga serpente, at kung uminom sila ng anumang nakamamatay, hindi ito makakasakit sa kanila. Maghahatid sila ng mga kamay sa may sakit, at sila ay mababawi. Ang dakilang komisyon sa Mateo at Mark ay ang kahulugan ng isang Kristiyano. Marami ang hindi naniniwala sa akin nang sinabi kong kailangan mong malaman at maniwala sa katotohanan tungkol sa iyong kaligtasan bago matanggap ang espiritu ng katotohanan. Ang mga Efeso 1:13 ay nagsasaad sa kanya na pinagkakatiwalaan mo rin matapos mong marinig ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan. Sa kanino din na naniniwala na seal ka sa banal na espiritu ng pangako. Ang 1:15-26 ay nagsasaad, ngunit pagdating ng katulong na ipapadala ko sa iyo mula sa Ama, ang espiritu ng katotohanan nagmula sa Ama, siya ay magpapatotoo sa akin. Ang mga estado ng 1:13 gayunpaman, kapag siya, ang espiritu ng katotohanan, ay dumating, gagabayan kanya sa lahat ng katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita sa kanyang sariling autoridad, ngunit anuman ang naririnig niya ay magsasalita siya, at sasabihin niya sa iyo ang mga bagay na darating. Ang mga gawa 1:4 ay nagsasaad at nagtipon kasama nila. Inutusan niya sila na huwag umalis sa Jerusalem, ngunit maghintay para sa pangako ng Ama, na aniya, narinig mo mula sa akin. Lucas 24:46-49. Sinasabi niya pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, sa gayon ito ay nakasulat, at sa gayon kinakailangan na magdusa si Kristo at bumangon mula sa mga patay sa ikatlong araw. 47 at ang sisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa, simula sa Jerusalem. 48 at ikaw ay mga saksi sa mga bagay na ito. 49 narito, ipinapadala ko ang pangako ng aking Ama sa iyo. Ngunit ang tari sa lungsod ng Jerusalem hanggang sa natapos ka ng kapangyarihan mula sa mataas. Ang mga gawa 2:1-4 ay nagsasaad ng ganap na dumating ang araw ng Pentecostes. Lahat sila ay may isang kasunduan sa isang lugar. At biglang dumating ang isang tunog mula sa langit, tulad ng isang mabilis na malakas na hangin, at napuno nito ang buong bahay kung saan sila nakaupo. Pagkatapos ay lumitaw sa kanila, nahahati ng mga wika tulad ng apoy, at ang isa ay nakaupo sa bawat isa sa kanila. At lahat sila ay napuno ng banal na espiritu at nagsimulang makipag-usap sa iba pang mga wika dahil binigyan sila ng espiritu. Marami ang hindi alam na ang paunang espiritu ng tao sa tao ay may hininga ng Diyos o Jesus. Ang mga estado ng Genesis 2:7 at ang Panginoong Diyos ay nabuo ang tao ng alikabok ng lupa at huminga sa kanyang mga butas ng ilong ng buhay. At ang tao ay naging isang buhay na nilalang. Ang mga estado ng 1-22, at nang sinabi niya ito, huminga siya sa kanila, at sinabi sa kanila,
tumanggap ng banal na espiritu na siyang espiritu ni Kristo. Mga gawa na estado at biglanog mula sa langit, tulad ng isang mabilis na malakas na hangin, at napuno nito ang buong bahay kung saan sila nakaupo. Si Jesus ay huminga sa kanila mula sa langit. Maari mong makita at marinig kapag natatanggap ng mga naniniwala ang banal na espiritu dahil nakikipag-usap sila sa iba pang mga wika. Hayaan akong maging napakalinaw tungkol sa mga tumalon pataas at pababa at tumakbo sa paligid. Iyon ay pisikal na emosyon, hindi ang espiritu. Ang mga gawa 2:3 ay nagsasaad na pinataas sa kanang kamay ng Diyos at natanggap mula sa Ama ang pangako ng banal na espiritu. Ibinuhos niya ito na nakikita at naririnig mo ngayon. Sinasabi ng Lucas 7:13, kung ikaw noon, pagiging masama, alam kung paano magbigay ng magagandang regalo sa iyong mga anak, gaano pa ibibigay ng iyong Ama sa langit ang banal na espiritu sa mga nagtanong sa Kanya. Ang banal na espiritu ay nahuhulog sa mga hentil. Ang mga gawa 10:43-46 ay nagsasaad sa Kanya ng lahat ng mga propeta na nakasaksi na sa pamamagitan ng Kanyang pangalan, kung sino man ang naniniwala sa Kanya ay makatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. 44. Habang pinag-uusapan pa rin ni Pedro ang mga salitang ito, ang banal na espiritu ay nahulog sa lahat ng mga nakarinig ng salita. At ang mga pagtutuli na naniniwala ay nagtaka, tulad ng dumating kasama si Peter, sapagkat ang regalo ng banal na espiritu ay binuhos din sa mga hentil. Sapagkat narinig nila silang nakikipag-usap sa mga wika at pinalaki ang Diyos. Ang pagsunod sa banal na kasulatan ay nakalilito sa maraming mga hentil. Ang mga gawa 10 ay nagsasaad, maari bang magbawal ng tubig na hindi ito dapat mabautismuhan na nakatanggap ng banal na espiritu tulad ng mayroon tayo? Ang sambahayan ni Cornelius ay nakatanggap ng banal na espiritu, ngunit nais ni Pedro na mabinyagan ang mga ito tulad ng mga Hudyo. Nilinaw ng Diyos na ang binyag ng tubig ay hindi para sa mga hentil, sapagkat natanggap na nila ang banal na espiritu. Si Pablo, ang guro para sa mga hentil, ay nagsasaad sa mga taga-Korinto 1:7. Para kay Kristo ay hindi ako pinadalhan upang mabinyagan, ngunit upang ipangaral ang ebanghelyo, hindi sa karunungan ng mga salita. Baka ang krus ni Kristo ay dapat gawin ng walang epekto. Isang bagay na makabuluhang nangyari sa mga alagad sa Kabanata 11 ng mga gawa. Mga gawa 25-26, mga estado. Pagkatapos ay umalis si Bernabe para sa Tarsus upang hanapin si Saul. 26, at nang matagpuan niya siya, dinala niya siya sa Antioquia. Kaya't sa loob ng isang buong taon, nagtipon sila kasama ang simbahan at nagturo ng maraming tao. At ang mga alagad ay unang tinawag na mga Kristiyano sa Antioquia. Ang mga alagad ay tinatawag na mga Kristiyano. Inihiwalay sila ng Diyos mula sa mga naniniwala, ngunit iniisip ng mga naniniwala ngayon na sila ay mga Kristiyano. Sinasabi sa iyo ng mga espiritual na katangian ng mga alagad na naiba sila sa mga naniniwala. Ang mga espiritual na katangian ay natanggap ng mga alagad ang katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos bilang mga naniniwala. Ang mga alagad ay nakatanggap ng espiritual na kaligtasan, espiritu ni Kristo ang Juan 20:20. Ang kanilang mga espiritu ay nabautismuhan ng buhay na tubig nang matanggap ang espiritu ni Kristo. Sinunod nila ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ang mga alagad ay nabautismuhan kasama ang banal na espiritu gawa 2:2-4. Natanggap nila ang espiritu ng Diyos at ang espiritu ng katotohanan ngayon. Nagsalita sila sa mga wika habang tinatanggap ang espiritu ng Diyos, sapagkat wala kang isa nang wala. Naging tunay silang sumasamba tulad ng nakasaad sa Juan 4:23. Ngunit darating ang oras, at ngayon ay, kapag ang tunay na mga sumasamba ay sasamba sa Ama sa espiritu at katotohanan, sapagkat ang Ama ay naghahanap ng ganyan upang sambahin siya. Itinuro ng mga alagad ang katotohanan sa iba at tinawag ng mga Kristiyano sa gawa 11:6. Itinuro ng mga alagad ang katotohanan sa iba na kasabay ng mga Efeso ng banal na kasulatan 1:13. Ang mga Efeso 1:13 ay nagsasaad sa kanya na pinagkakatiwalaan mo rin matapos mong marinig ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan. Sa kanino din na naniniwala na seal ka sa banal na espiritu ng pangako, itinuro ni Jesus ang salita ng katotohanan sa mga alagad. At pagkatapos na sila ay nabautismuhan kasama ang banal na espiritu at nagsalita sa mga wika, itinuro nila ang salita ng katotohanan sa iba. Ang siklo ay nagpatuloy hanggang sa pisikal na matuwid na mananampalataya ang pumatay sa lahat ng mga tunay na Kristiyano at santo. Mula sa puntong iyon,
Walang maaring magturo ng katotohanan para sa sinuman na makatanggap ng espiritu ng katotohanan. Iyon ang problema ngayon. Ang mga naniniwala ay hindi alam ang katotohanan. Ang ilan ay nabautismuhan sa banal na espiritu. Ngunit ang espiritu ng katotohanan ay hindi ipinakita sa kanila dahil hindi nila natanggap ang salita ng katotohanan.